Isang magandang araw sa ating mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa palayaw na Miguel. Binata pa sa kasalukuyan. Ang kumuha ng mga larawan ang hilig ko mula pa noong teenager pa lamang ako. Luma man o modernong lugar, basta may magandang komposisyon, kinukuhanan ko ng litrato. Mahilig ako sa mga abandonadong lugar. May kakaibang ganda kasi sa lumang pader na may bakas ng mga lumot, maging sa mga sirang bintana na pinapasukan ng liwanag o sikat ng araw. Para bang bawat larawan na nakukuha ko, may nakatagong kwento sa mga yun. Kaya naman noong makita ko ang lumang simbahan sa isang probinsya dito sa Pilipinas, habang nagbabakasyon ako, hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon. Maganda ang arkitektura nito, pero halatang matagal nang hindi napapansin. May mga basag ding bintana na paborito kong kuhanan ng larawan, at ang altar sa loob nito ay puno na rin ng alikabok. Walang ibang tao roon noong pumasok ako, kaya malaya akong kumuha ng mga larawan. Eksakto at perpektong lugar ito para sa akin. Pag uwi ko noon, excited akong i-edit ang mga kuha ko. Nilapag ko ang kamera sa aking lamesa at saka ko binuksan ang aking laptop at naglipat ng mga larawan doon. Pero habang isa-isa ko yung tinitignan, napansin kong parang may kakaiba. Kakaiba sa isang selfie ko sa harap ng altar. May nakatayong anino sa likod ko. Literal na kinilabutan ako ng mga sandaling iyon. Sa pagkakatanda ko, mag-isa lang talaga ako sa loob ng simbahan. Wala akong kasamang modelo o kahit sino pa man. At wala rin namang ibang tao o photographer. Pero sa kuhang larawan, parang may isang tao pa na nasa likod ko. Hindi man malinaw ang kanyang muka, pero halatang may anyo ito. Sinubukan kong balikan ang alaala ko. Baka may dumaan lang. Baka may ibang nakatira doon na hindi ko napapansin. Pero kung may tao doon, siguradong maririnig ko ang mga yabag niya sa lumang sahig ng simbahan. Baka naman nasira lang ang kuha ko. Bulong ko sa aking sarili. Kadalasan naman sa mga bagong kagamitan ngayon katulad ng camera ay nagkakaroon talaga ng tinatawag na technical error dahil digital o computerized na ang mga gamit ngayon. Hindi tulad noong araw na analog o mano-mano. Matapos kong mapansin ang anino sa larawan, sinubukan kong wag na lang itong pagtuunan pa ng pansin. Baka nga glitch lamang iyon o kaya naman ay yung tinatawag na trick of the lightings. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nababahala dahil doon. Isang gabi, habang nag-e-edit ako ng ibang larawan sa aking laptop, sinubukan kong balikan yung picture ng selfie ko sa lumang simbahan. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko agad napansin noong una. Sa orihinal na kuha, medyo malabo pa. Malabo pa yung aninong nakatayo sa likod ko. Parang simpleng anino lang talaga. Pero ngayon, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang mas naging malinaw ang hugis nito. Mas halata at pino na ang balikat at ang ulo. Parang mas dumapit ito sa pwesto ko sa larawan kaysa dati. Napaatras ako sa kinauupuan ko ng mga sandaling yun. Pero hindi ko pa rin yun pinagtuunan ng pansin at sinubukan ko na lang na burahin ang tuluyan ng file ng aking kamera. Ngunit pagbukas ko naman ang gallery ng mga larawan sa cellphone ko, nandoon pa rin ang larawan. Kahit ilang beses kong i-delete,
bumabalik pa rin ito sa hindi malamang paraan. Kinabukasan nagkita kami ng tropa kong itago na lang natin sa pangalang si Rafael o Paeng sa kanyang palayaw. Isa namang graphic artist. Kinumusta niya ako. At dahil hindi ko na matiis ang misteryosong nangyayari sa larawan, ipinakita ko ito sa kanya. Pre, wala nang ganyan nung inedit ko na itong picture, di ba? Tanong ko sa kanya. Sabay zoom sa aninong naandoon sa likod ko sa larawan. Napakunot naman ang noo niya habang nakatitig sa litrato. Teka, may tao ba sa likod mo dito? Sabi ni Rafael. Agad akong sumagot sa kanya. Wala pre, mag-isa lang ako sa simbahan nung kinuhanan ko yung picture na yan. Napakamot siya ng ulo habang tinititigan lalo ang screen. Baka shadow effects pa rin to. Pero ang weirdo pre. Tignan mo yung anino, parang may mukha na. Napalunok ako sa sinabi niyang iyon. Muka? Anong muka? Nilakihan pa niya ang nasabing imahe. At doon ko lang talaga nakita ng mas malinaw na hindi lang iyon basta isang anino. Parang may hugis ng mata at bibig sa ulo nito. Mula noon, naging maingat na ako sa bawat larawan na kinukuhanan ko. Lalo na nang mapansin kong hindi lang sa picture ko sa lumang simbahan lumalabas ang anino. Nag-selfie ako minsan habang nasa isang coffee shop. Pero nang tignan ko ang resulta ng larawan, may madilim na hugis sa likod ko kahit wala namang nakaupo roon. Nagpicture din naman ako minsan ng mga kabahayan mula sa bintanang salamin ng apartment ko. At nang lakihan ko ang larawan, may aninong nakatayo sa refleksyon ng salamin. Doon na ako kinilabutan ng tuluyan. Ang anino ay hindi lang basta nasa larawan. Sinusundan na ako nito. Simula nang mapansin ko ang anino sa mga larawan, hindi na ako mapakali. Mas naging maingat pa ako sa pagkuha ng mga larawan. Pero kahit anong iwas ko, lagi pa rin itong lumalabas. At mas lumalapit ito sa akin sa bawat bagong larawan na aking kinukuhanan. Isang gabi habang nasa apartment ako, nagpasya akong huwag munang gumamit ng kamera para maiwasang makakita ng ganun. Baka kasi ako lang naman ang nag-overthink. Kaso, habang naguhugas ako ng pinggan, napalingon ako sa refleksyon ng salamin ko sa bintana ng kusina. Parang may tao sa likod ko. Mabilis akong lumingon pero wala naman akong nakita sa likod ko. Kaso, nang bumalik ang tingin ko sa salamin, naandoon pa rin ang anino. Mas malinaw na ngayon at mukhang nakatingin ito sa akin. Nabitawan ko tuloy ang hawak kong baso noon dahil sa sobrang gulat. Simula rin noon, nagsimula na akong magkaroon ng masasamang panaginip. Sa isang panaginip, nasa isang madilim na kwarto ako. Hindi ko alam kung nasaan ako eksakto ng mga oras na iyon. Pero ramdam ko na may ibang taong naandoon. Maya-maya pa, isang malamig na hininga ang naramdaman ko sa aking batok. Paglingon ko, may isang nilalang na walang muka at tanging itim na anino lang na nakatayo sa harap ko. Ikaw na ang susunod, ang bulong ng anino. Nagising ako ng pawisan at tila naghahabol ng hininga. Pero ang pinaka nakakakilabot, may bago na naman akong nakitang larawan sa cellphone ko. Isa itong larawan ko habang natutulog ng gabing iyon at may anino ulit sa gilid ng kama ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong magpalipas ng oras sa bahay ni Rafael. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang mga nangyayari. Pero halatang
Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa mga sinasabi ko o hindi. Pre, baka naman pagod ka lang sa kakaisip ng mga bagay na yan. Saad niya matapos kong sabihin ang lahat ng mga kakaibang nararanasan ko sa nakalipas na mga araw. Pero may konting bakas ng kaba sa boses niya. Para patunayan na hindi lang ito isang guni-guni, kumuha ako ng larawan namin gamit ang cellphone niya. Nang tignan namin ang resulta, halos sabay kaming napamura. Naandoon pa rin ang anino. At sa puntong iyon, nasa mismong pagitan naming dalawa. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Bawat larawan at bawat refleksyon, kahit saan ako magpunta, nariyan ang anino. Palapit ng palapit sa akin. Hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal ang pakiramdam na may isang bagay na nakamasid sa akin. Isang bagay na hindi ko nakikita ng direkta. Pero palaging naandoon sa bawat mga larawan at refleksyon ko. Dahil wala na akong iba pang mapagkukunan ng sagot, nagdesisyon akong bumalik na lamang sa lumang simbahan kung saan ko unang nakaengkwentro ang anino. Pagdating ko sa simbahan, halos wala ulit akong nakitang tao sa paligid. Ang tanging naandoon lamang ay isang matandang lalaki na hindi ko nakita noong una. Ito ay naglilinis sa may harapan ng altar. Lumapit ako sa kanya at magalang na nagtanong, "Magandang umaga po, Manong. May gusto lang po sana akong itanong. May napapansin po ba kayong kakaiba tungkol sa simbahan na ito?" Ang sabi ko. Tumingin siya sa akin bago sumagot. Pero baka sa kanyang muka ang pag-aalinlangan ng mga sandaling iyon. "Magandang umaga rin. Bakit mo naman naitanong, iho?" Sabi ng matandang lalaki. Huminga ako ng malalim at ipinakita sa kanya ang hawak kong larawan kung saan unang lumabas ang anino sa likod ko. Halatang nagulat siya nang makita niya iyon at parang natakot siya ng ilang sandali. "May alam ho kayo, no?" Usisa ako agad sa kanya matapos kong mapansin ang naging reaksyon niya. Dahan-dahan siyang tumango at saka sumagot. "Bata pa ako nang huling may nakakita niyan. Hindi ko inaakalang babalik pa pala siya," sabi ng matanda. Napalunok ako ng mga oras na iyon. "Sino po siya?" tanong ko. Tumingin siya sa paligid bago bumulong sa akin. "Siya ang dating pari sa simbahan na ito," ang sabi ng matanda. Ayon sa matanda, ilang dekada na ang nakalipas, may isang pari sa simbahang iyon na bigla na lang nawala nang walang naiwan na bakas. Sa pananaw ng iba, umalis lang siya nang walang paalam. Pero ang mga matatandang taga rito, may ibang paniniwala. Hindi siya umalis. Siya ang naiwang multo sa lugar na ito. "Ano pong nangyari sa kanya? Bakit ang isang pari ay biglang naging multong gumagambala sa lugar na ito?" tanong ko sa matanda. "May kasalanan siyang hindi mapatawad. At dahil doon, ang kaluluwa niya ay hindi matahimik," ang sabi ng matanda. Napaisip ako, ano kaya ang ginawa ng paring iyon? At bakit sa akin lumalapit ang anino niya? Hinila ako ng matanda papunta sa isang maliit na kwartong nasa silid ng simbahan. Kinuha niya ang isang lumang kahon at inilabas doon ang isang nakatagong lumang larawan. Isang black and white na larawan ng altar ng simbahang iyon. At halos mahulog ang puso ko sa kaba nang makita ko iyon. Sa larawan, may isang anino sa harap ng altar at kaparehong-kapareho ng aninong nasa mga litrato ko. Bumulong ulit sa akin ang matandang lalaki. "Siya yan, ang aninong laging sumusunod sa'yo," ang bulong ng matanda.
Doon ko naisip ang isang posibilidad. Paano kaya kung hindi ko lang basta nakuhanan ng larawan ng aninong yun? O baka naman may nagawa ako, kaya siya bumalik. Binalikan ko ang lahat ng ginawa ko sa simbahan noong unang beses akong pumunta doon. At doon ko lang naalala, may lumang libro akong nahawakan doon sa altar. Isa itong lumang Biblia na natatakpan na rin ng mga alikabok. Walang anumang babalang nakasulat sa paligid. Pero nang buksan ko ito noon, napansin kong may ilang pahina na parang pinilit na tinanggal at pinunit. Hindi ko maiwasang mapatanong sa aking sarili ng mga oras na iyon. Naibalik ko ba siya sa mundong ito noong hinawakan ko ang librong iyon? At kung ganoon nga, paano ko siya ibabalik kung saan siya nararapat? Pagkatapos kong marinig ang lahat ng kwento mula sa matandang lalaki, mas lalo na akong kinilabutan. Ang aninong yon ay hindi lang pala isang simpleng multong nanggugulo sa litrato. Ito ay isang kaluluwa ng paring hindi matahimik. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ako ang pinili niyang sundan. Hindi ko na pwedeng baliwalain ang lahat ng iyon. Kailangan kong malaman kung paano ko siya mapapalayas bago pa man mahuli ang lahat. Gabi na nang bumalik ako ulit roon sa lumang simbahan. Dala ko ang kamera ko. Hindi para kumuha ng litrato, kung hindi para harapin ang anino sa pagkakataong iyon. At pagpasok ko, ramdam ko agad ang kakaibang bigat ng hangin. Parang mas malamig kaysa sa karaniwang temperatura nito. At mas tahimik din ang paligid kaysa noong unang beses na pumunta ako dito. Alam kong hindi ako nag-iisa sa lugar na ito. Dahan-dahan akong lumapit sa altar, kung saan ko unang nakita ang anino sa nakuha kong litrato. Kinuha ko ang lumang Biblia mula sa lamesa. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina at saka bumulong sa hangin. "Ano bang kailangan mo sa akin?" bulong ko. Wala naman akong narinig na sumagot. Pero sa paligid ng mga mata ko, nakita ko ang isang anino sa dingding ng simbahan na mas malinaw, mas buo, at nakatingin mismo ng diretso sa akin. Biglang lumabo ang mga nagsisilbing ilaw sa simbahan. At isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa loob nito, kahit sarado naman ang lahat ng pintuan at bintana. Tumayo na ang mga balahibo ko. At alam kong nandito na siya. Maya-maya pa, narinig ko ang isang basag na boses, halos pabulong lang, pero ramdam ko ang bigat sa bawat salitang kanyang sinasabi. "Hindi mo dapat hinawakan ang aklat," ang sabi ng anino. Napaatras ako sa aking narinig. Nang lingunin ko ang kinaroroonan ng anino, ito ngayon ay hindi na lang basta isang hugis na nakalapat sa pader. Unti-unti itong nagkakaroon ng sarili niyang anyo. Isang lalaki. Nakasuot ng lumang abito ng pari, pero wala siyang muka. Tanging itim na anino lamang ang lahat sa kanya. "Ano bang ginawa ko sa'yo?" tanong ko sa kanya, kahit nanginginig na ang boses ko. "Hindi mo ba nakikita? Pinakawalan mo ako." Doon ko lang naunawaan ng husto. Ang lumang Biblia ay hindi lang pala basta isang libro. Ito ang nagsisilbing kulungan ng kaluluwa ng pari. Ang mga pahinang tinanggal mula roon ay posibleng ilang lumang dasal o ritual na ginagamit para ikulong siya sa bagay na iyon. "Paano kita ibabalik kung saan ka dapat naroroon ngayon?" tanong ko ulit sa kanya. Umaasang may sagot siya, pero sa halip na sumagot, lumapit ang anino sa akin.
At sa isang iglap, biglang namatay ng tuluyan ang mga ilaw sa loob ng simbahan. Nagdilim ang buong paligid. Wala akong makita kahit anong liwanag. Pero ramdam ko ang malamig na presensya sa palibot ko. Ang anino ay wala na rin sa dingding ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Pero alam kong nasa likod ko na siya. Dahan-dahan akong huminga. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Kung totoo ang hinala ko, kung ang lumang Biblia ang naging kulungan niya noon, baka naman may paraan pa para ibalik siya rito. Hawak ko pa rin ang aklat. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuklat ito. Pilit hinahanap ang tamang pahina na pwede kong gamitin. Maya-maya pa, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. At kasunod nun, isang basag at malalim na boses ang bumulong sa tenga ko. Hindi ka na makakatakas. Sa takot at depresyon, napabulong ako ng kahit anong dasal na naaalala ko at paulit-ulit kong sinambit ang Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Habang dinarasal ko ito, naramdaman kong lumalakas ang hangin sa loob ng simbahan. Ang anino na kanina ay tahimik lang, biglang nagsimulang sumigaw ng napakalakas na parang napapaso sa mga salitang sinasabi ko. Nakita ko ito sa isang lumang salamin sa altar at ang anino ay unti-unting nawawala. Mas lalo kong nilakasan ang dasal at habang ginagawa ko ito, parang lumalabo na ang anino. Unti-unti na siyang bumabalik sa libro. Nang tuluyang maglaho ang anino ng pari, unti-unti na ring sumindi ang mga ilaw sa loob ng simbahan. Ramdam ko rin na gumaan ang ihip ng hangin. Wala na ang malamig at mabigat na presensya na kanina lang ay halos lumunod sa akin. Natapos na rin sa wakas. Pinunasan ko ang pawis ko sa noo at huminga ng malalim. Pakiramdam ko, bumalik ang kontrol sa sarili kong katawan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa anino. Kung talagang nawala na ito o kung bumalik lang ito sa kung saan ito dapat naroroon. Isang bagay lang ang naisip ko ng mga oras na iyon. Siguro naman ay hindi na niya ako masusundan pa. Lumabas ako ng simbahan at pumunta sa kubong tinitirhan ng matandang lalaking nakausap ko doon. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Kaya kinailangan kong marinig ang opinyon niya. Nang makita niya akong buhay at walang sugat, napabuntong hininga siya. Ay salamat iho. Alam kong hindi madaling harapin ang misteryong yan. Sabi niya. Kita sa kanyang mukha ang pinaghalong gulat at ginhawa. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa loob ng simbahan. Kung paano lumabo at nawala ang anino sa tuwing dinadasalan ko ito. At kung paano ito parang sinisip-sip ng lumang Biblia habang ginagawa ko iyon. Tahimik lang siyang nakikinig sa akin. Pagkatapos ay tumango siya ng mabagal at saka nagsalita. Kung tama ang hinala mo, ang lumang Biblia na iyan ay hindi basta-basta ordinaryong aklat. Isa itong sisidlan na ginamit noon para ikulong ang isang kaluluwang hindi matahimik matapos ang ginawa niyang kasalanan na walang kapatawaran. Napakunot na lang ang noo ko. Pero paano po siya nakawala ulit? Tanong ko. Dahil pinunit ang pahinang nagkukulong sa kanya mula sa Biblia. Siguro ay may nagtanggal noon dito. Noon pa. Pero hindi siya tuluyang nagising hanggang sa may humawak ulit ng aklat na nasa ibabaw ng altar. Napalunok ako nang marinig yon. Ibig sabihin, ako nga talaga ang naging dahilan ng paggising niya.
Pero hindi mo naman kasalanan yun, iho. Dagdag pa ng matandang lalaki. Marahil ay napansin niya ang bigla kong pananahimik. Sa palagay ko, tadhana na rin ang nagdala sa'yo rito para tapusin na ang mga hindi natapos noon. Nag-isip ako ng sandali. Kung totoo man yun, ibig sabihin ba nakakulong na ulit ng tuluyan ang anino na nasa simbahan? Bago umalis sa lugar na iyon, bumalik ako sa simbahan sa huling pagkakataon. Hindi para kumuha ng litrato, kundi para siguraduhing hindi na muling magpapakita ang anino. Tahimik ang loob ng simbahan. Wala akong naramdaman na kahit anong kakaiba sa paligid. Walang malamig na ihip ng hangin at walang presensya ng aninong sumusunod sa akin. Lumapit ako sa altar kung saan nakalagay ang lumang Biblia. Sa tabi nito ay may isang kandilang may sindi. Parang tanda iyon ng isang pamamaalam o pasasalamat. Sa huling pagkakataon, binuksan ko ang kamera ng cellphone ko at kumuha ng sarili kong larawan. Nanginginig ang mga kamay ko habang unti-unting tinititigan ang screen ng cellphone ko. Sa wakas, wala nang anino sa likod ko. Ngumiti ako at huminga ng maluwag. Tapos na talaga. Lumabas ako ng simbahan at hindi na muling lumingon pa. Mula sa karanasan na iyon ay nananatili pa rin akong maingat sa pagkuha ng larawan at sa paggalaw ng mga gamit sa bawat lugar na aking napupuntahan. Lalo na kung hindi ko alam kung ano ang kasaysayan at kwento ng nakaraan ng mga iyon. Pero habang binabagtas ko ang daan pabalik sa bayan, muli kong binuksan ang cellphone ko para tignan ang mga lumang litrato. Gusto kong burahin na ng tuluyan ang lahat ng nakuhanan kong may anino sa likod ko. Isa-isa kong pinagmasdan ang mga ito. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Wala nang anino sa mga litrato ko sa simbahan. Wala na rin kakaibang presensya sa paligid ko. Pero sa huling litrato na kinuhanan ko roon bago umalis, isang bagay ang nagpahinto sa akin. Sa ibabaw ng altar, sa tabi ng nakasinding kandila, may isang malabong anyo na bahagyang nakasilip sa likod ng lumang Biblia. Napahigpit ako ng hawak sa cellphone ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba yun o kung talagang may naiwan pang bakas ng anino. Sinarado ko na ang cellphone ko at hinayaan ang malamig na hangin ng gabi na dumadampi sa mukha ko. At muli kong sinabi sa sarili ko, tapos na ito.